Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 551. Number 1 Training Room. Isang batang babae na nakasuot ng puting damit ang nakatayo sa pasukan ng training room habang nakasandal sa dingding. Napatingin siya sa lahat ng tao sa resting area. Bagamat siya ay tila walang banta sa tao o sa hayop, ang bangis na bahagyang nasa loob ng mga mag-aaral na iyon ay naging sanhi ng mga taong iyon na ang mga titig ay sumalubong sa kanya upang makaramdam ng malamig na pawis sa kanilang mga likuran. Hihihi. Si Senior Zian talaga. Medyo nagbago rin ang ekspresyon ni Liu Qing nang lumitaw ang batang babae. Siya ay lumitaw na mas mahusay kumpara sa iba habang siya ay kaagad na nagsalita ng may ngiti kay Zian. Gayunpaman, ang address na iyon na ginamit niya ay nagbigay sa isa ng kakaibang pakiramdam. Isipin mo na lang, ang isang lalaking mukhang malaking bakulaw ay talagang nakikipag-usap sa isang batang babae, na kasing taas lamang ng kanyang baywang, sa isang magalang at nakakatakot na paraan. Malamang na walang mag-iisip na ito ay isang ordinaryong sitwasyon. Sinulyapan siya ni Zian bago gumawa ng maliliit na hakbang habang naglalakad sa lugar. Habang naglalakad siya papasok, ang mga tao na nagmamasid mula sa paligid ay nagmamadaling umatras. Takot silang maging inosenteng partido na nauwi sa paghihirap habang nanonood ng kapakanan ng iba. Tumayo si Lin Yan sa tabi ni Xiaoyan. Agad na nabahala ang kanyang buong katawan nang makita niyang si Zian ay aktwal na naglalakad patungo sa kanila. Talagang nakaramdam siya ng matinding takot para sa nakakatakot na brute force queen na ito. Hoy, sinong bubuli sa'yo? Di ba sabi ko sa'yo hahanapin mo ako kung may problema ka? Huminto ang mga yapak ni Zian sa tabi ni Xiaoyan. Inilapit niya ang kanyang mga labi kay Xiaoyan at sinabing, "Sabihin mo sa akin. Tutulungan kitang ilabas ang iyong galit." Habang nagsasalita siya, ginamit pa niya ang kanyang pares ng malaki, matalino at maitim na mga mata para walisin siya. Nagmamadaling umiling ang mga taong tinatitigan niya habang nararamdamang namamanhid ang balat sa ulo. Bahagyang kumunat ang mukha ni Yao Sheng habang nakatayo siya sa tabi ni Liu Qing. Tahimik siyang umatras ng isang hakbang at itinago ang kalahati ng kanyang katawan sa likod ni Liu Qing. Malamang na walang maglalakas loob na galitin ang maliit na halimaw na ito na natakot sa lahat ng tao sa buong Inner Academy. Talagang hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong relasyon si Xiaoyan sa maliit na halimaw na pinakamahirap lapitan. Ito ay isang maliit na salungatan lamang. Ako mismo ang mag-aayos nito. Nakangiting umiling si Xiaoyan sa harapan ng lahat. Bagamat malinaw niyang alam na si Zian ay isang napakalakas na magical beast, sa huli ay hindi niya kinaya ang pag-iisip na gamitin ang kanyang pangalan para magyabang dahil sa hitsura ng batang ito. At saka, hindi pa talaga umabot sa stage ng tinatawag na bully. Medyo nagdusa ang magkabilang panig sa pakikipagpalitan nila ni Yao Sheng kanina. Masasabi lang na draw. Medyo naging maluwag ang ekspresyon ni Liu Qing nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Kung si Xiaoyan ang magsasalita ng pangalan ni Yao Sheng, malamang na si Zian ay agad na hihilahin ang huli para sa pambubugbog dahil sa kanyang karakter. Sa oras na iyon, malamang na wala siyang magagawa kundi kumilos upang protektahan si Yao Sheng. Bagamat hindi siya natatakot kay Lin Shuya sa Inner Academy na ito, hindi niya maiwasang magkaroon ng pusong-puno ng takot kapag nahaharap sa maliit na halimaw na ito. Ang pagkakaroon ng conflict sa kanya ay isang bagay na talagang ayaw maranasan ni Liu Qing. Kumunat ang noo ni Zian nang marinig niya ito. Lumingon siya at tinitigan si Xiaoyan na may malalaking mata. Gumamit siya ng boses na silang dalawa lang ang nakakarinig at sinabing, huwag mong isipin na maaari mong ihinto ang pagpipino sa akin ng mga danwan sa hinaharap sa pamamagitan ng hindi pagpayag sa akin na tumulong." Si Xiaoyan ay hindi magawang tumawa o umiyak habang umiiling siya. Inisip ng batang ito na ang dahilan kung bakit tinanggihan ni Xiaoyan ang kanyang tulong ay dahil gusto niyang iwasan ang responsibilidad na tulungan siyang pinuhin si Danwan. Siya ay talagang isang cute na batang babae. Makasiguro ka na hindi ko babalikan ang pangako ko sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay dalhin ang sangkap na panggamot at hanapin mo ako pagkatapos mong kainin ang mga danwan. Ngumiti si Xiaoyan at hinimas ang ulo ni Zian. Bigla niyang naramdaman na medyo kakaiba ang mga tingin sa paligid.
Bahagyang itinaas niya ang kanyang ulo, para lamang makita na ang mga tao sa paligid ay gumagamit ng sobrang natulala na tingin para tingnan siya. Ang kamay niyang iyon na humahaplos sa ulo ni Zian. Palaipad ang taong iyon na may kasamang sampal. Isang mahinang ungol ang kumalat sa gitna ng mga tao. Ang mabangis na pangalan ni Zian ay isang bagay na labis na kinatatakutan sa mga ekspertong ito sa strong rankang. Noon, hindi nagkukulang ang malalakas at matatapang na tao na nagbigay ng mga hamon sa kanya. Gayunpaman, ang bawat isa sa kanila ay marahas na pinalipad na parang bola sa ilalim ng mazelan at maliliit na kamay na iyon. Sa wakas, naputol ang kanilang mga buto at nasugatan ang kanilang mga litid. Bagamat ganap na silang nakarecover sa kanilang mga sugat, sapat na ang ganoong uri ng nakakatakot na eksena para maalala nila ito sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Kaya naman, ang ilang tao ay hindi sinasadyang natuwa nang makita nilang ang kasalukuyang Xiaoyan ay talagang nang ahas na tretuhin si Zian sa ganitong paraan. Siyempre, ang kanilang inaasahang kaganapan ng paglipad ay isang bagay na natural na imposibleng mangyari kay Xiaoyan. Umiling lang si Zian sa hindi nasisiyahang paraan at sinampal ang kamay ni Xiaoyan. Ang kanyang mga pasaway na salita ay naging sanhi ng pagkibot ng mukha ng lahat ng tao sa paligid. Kailan pa naging ganito kadaling kausap ang brute force queen na ito? Huminto din si Xiaoyan na naghihimas ng kamay dahil sa kahihiyan matapos maging focus ng napakaraming mata. Agad niya itong binawi sa alang-alang paraan. Si Liu Qing ay nagpakawala ng tuyong ubo. Dahil lumitaw si Zian, natural na imposible para sa kanya na maglabas pa ng mga babala. Sa hitsura ng mga aksyon ni Xiaoyan at Zian, lumalabas na hindi masama ang relasyon ng dalawa. Hindi siya nagdududa na kung uulitin niya ang mga sinabi niya kanina, ang brute force queen na iyon ay sisingilan at susuntukan siya. Sige, dito na magtatapos ang usapin ngayon. Anumang sama ng loob ay malulutas sa grand competition. Iyon ang pinakawalang kinikilingan. Pumalakpak si Liu Qing sa kanyang kamay habang mahina niyang sinabi. Sa sandaling ginawa niya iyon, muli siyang tumingin kay Xiaoyan bago iwinagayway ang kanyang kamay, dinala si Yao Sheng at ang iba pa habang siya ay tumalikod at umalis sa pahingahang ito. Nagkibit-balikat din ang mga nakapaligid na audience nang makita nilang pinabayaan ni Liu Qing ang mga bagay-bagay. Pagkatapos nito, nagsimula silang dahan-daang kumalat at umalis. Hihihi. Sinasabi ko sa iyo na dapat ay sinabi mo ng direkta na munting babae na iyon. Sa pagtulong sa iyo ng halimaw na ito, bakit kailangan mong matakot kay Liu Qing? Dahan-daang sinundot ng daliri ni Lin Yan ang likod ni Xiaoyan habang mahina itong nagsasalita nang makita niyang umalis si Liu Qing at ang iba pa. Ngumiti si Xiaoyan at umiling. Hindi na siya natuloy sa paksang ito. Matapos ang tamad na pag-unat ng kanyang baywang, sinabi niya. Lahat ng mga silid ng pagsasanay dito ay magagamit, tama ba? Mayroon bang anumang mga paghihigpit? Siyempre meron. Pinaikit ni Lin Yan ang kanyang mga mata at sinabing. Ang ika-6 na antas na ito ay walang tinatawag na pagkakaiba sa pagitan ng mataas, gitna, at mababa. Sa pangkalahatan, ang lahat ng ito ay inihanda para sa mga eksperto sa strong rankang. Gayunpaman, kung ang loob ng silid ng pagsasanay ay mabuti o masama ay tinutukoy ng iyong pagraranggo sa strong rankang. Kasalukuyan kang nasa ika-31 na ranggo sa strong rankang. Sa makatuwid, naroon ang iyong itinalagang training room. Lumingon si Lin Yan at itinuro ang isang sulok na hindi kalayuan. Ang lugar na iyon ay may training room na nakatayong mag-isa. Ang silid ng pagsasanay na ito ay maaaring maskat-anji tangi kung ihahambing sa silid ng pagsasanay na may 2 antas sa itaas, ngunit sa ibaba, mukhang simple lamang ito kung ihahambing sa mga silid ng pagsasanay sa kabilang panig ng lugar ng pahingahan. May numero sa pintuan ng training room. Ang numerong ito ay kumakatawan sa iyong ranggo sa strong rankang. Kung mas nasa harapan ang isang training room, mas maganda ang epekto nito. Sa kasalukuyan, ginagamit ko ang numero 9 na training room. Hihihi. Ang pagsasanay sa lugar na iyon ay magkakaroon ng bilis na hindi bababa sa 2 beses na mas mabilis kaysa sa iyong numero 31 na training room. Tumawa si Lin Yan. Ang kanyang pagtawa ay naglalaman ng isang gloating na tono nito. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan.
Hindi niya pinansin ang nagngangalang Lin Yan habang siya ay tumalikod at naglakad patungo sa kanyang silid ng pagsasanay. Hoy, gusto mo bang mag-training dito? Nakatalikod na si Xiaoyan nang tumunog ang boses ni Ziyan. Oo, kung ganoon, maaari kang pumunta sa aking silid ng pagsasanay. Ito ay numero 1. Ang bilis ng pagsasanay nito ay 2 hanggang 3 beses na mas mabilis kaysa sa numero 9. Dahil sa malambing na boses ni Ziyan, biglang tumigas ang ngiti sa mukha ni Lin Yan. Kaagad, ang kanyang mukha ay napuno ng inggit habang nakatingin kay Xiaoyan. Ang numero 1 silid ng pagsasanay. Ito ang silid ng pagsasanay na inilaan para sa paggamit ng munting halimaw na ito. Ang mga kasama sa top 20 ng strong ranking ay pinagnanasaan ito sa hindi malamang panahon, ngunit sa huli ay wala sa kanila ang nang-ahas na maglabas ng hamon. Kaya naman, may inggit lang sila. Talagang inaasahan na talagang ipahiram ni Ziyan ang kanyang silid sa pagsasanay kay Xiaoyan ngayon. Ang ganitong uri ng pagtrato ay isang bagay na kahit na sina Liu Qing, Lin Shuya, at ang iba pa ay hindi kailanman nasiyahan. Maaari bang ipahiram ng isa ang silid ng pagsasanay sa ibang tao? Ang mukha ni Xiaoyan ay puno ng pagtataka habang nagsasalita siya. Binigay ni Lin Yan ang kanyang mga kamay at walang magawang nagsalita. Ang Inner Academy ay hindi makikialam kung kanino pinapahiram ang training room hanggat payag ang may-ari. Bahagyang napaisip si Xiaoyan pagkatapos marinig ito bago tumanggo ng nakangiti. Kinausap niya si Ziyan. Sige. Hihiramin ko ang iyong kaluwalhatian at tamasahin ang mabilis na bilis ng pagsasanay ng numero 1 na training room. 20 araw na lang mula ngayon hanggang sa grand competition. Ang mabilis na pagtaas ng sarili niyang lakas ang pinakamahalagang bagay para kay Xiaoyan sa sandaling ito. Mukhang magiging spoiled siya kung tatanggihan niya ulit siya. Agad na sumili ang ngiti sa mukha ni Ziyan nang marinig niya ang tugon ni Xiaoyan. Mahina niyang sinabi. Gayunpaman, pupunta ako at hahanapin kita para tulungan akong pinuhin si Danwan habang nagsasanay ka. Oo, napangiti si Xiaoyan. Natural na hindi niya tatanggihan ang gayong maliit na bagay. Sundan mo ako. Lalong naging masaya si Ziyan nang makita niyang pumayag si Xiaoyan sa isang mapagpasyang paraan. Nagmamadali siyang humantong sa daan. Sa likod niya, nagkibit-balikat si Xiaoyan patungo sa naiinggit na mukha ni Lin Yan bago sumunod sa kanya. Matapos dumaan sa resting area, isa pang maluwag na training room ang agad na lumitaw sa mga tingin ni Xiaoyan. Habang papalapit siya, ramdam niya ang dalisay na enerhiya na lumalabas mula sa mga training room na ito. Habang nasa daan, nakita nga ni Xiaoyan ang mga numero sa mga pintuan ng ilan sa mga training room gaya ng binanggit ni Lin Yan. Simula sa numerong 20, ang mainit na enerhiya na tumagos mula sa mga silid ng pagsasanay ay lalong lumakas ng sumulong ang isa. Nang maglakad na sila papunta sa mga silid na nasa loob ng unang 10, nakita pa ni Xiaoyan ang mga thread ng maputlang-pulang enerhiya na umaanod na parang mga filament sa hangin gamit ang kanyang mata. Ang ganitong uri ng kakaibang eksena ay nagdulot kay Xiaoyan na walang humpay na namangha. Huminto ang mga yapak ni Xiaoyan sa labas ng maluwag na training room sa pinakamalalim na lugar. Medyo kakaiba ang training room na ito. Ang ibang mga silid sa pagsasanay ay magkakaroon ng malakas na enerhiyang umaapaw palabas. Ang lugar na ito, gayunpaman, ay ganap na walang laman. Hindi man lang maramdaman ni Xiaoyan ang pagkakaroon ng kahit katiting na enerhiya sa loob nito habang nakatayo siya sa labas. Hindi na kailangang ipagpatuloy ang senseng. Ang numero 1 na training room na ito ay natatangi. Ang enerhiya sa loob nito ay napakalakas. Isang ordinaryong materyal ang sasabog dahil dito. Sa makatuwid, tanging ang espesyal na materyal na ito na ganap na makakapidyo sa pagbuhos ng enerhiya ang maaaring gamitin. Ikinaway ni Ziyan ang kanyang kamay kay Xiaoyan. Pagkatapos nito, itinuro niya ang isang madilim na itim na metal na pinto sa dulo ng koridor at sinabing, "Huwag kang pumunta doon. Ang mga tao ay ipinagbabawal na pumasok sa lugar na iyon. Kahit ako ay kailangang ipadala sa solitary confinement kung matutuklasan ng isang elder na papasok ako. Kaya, dapat kang maging maingat." Sinundan ng tingin ni Xiaoyan ang kamay ni Ziyan habang nakatingin siya.
Sa likod ng madilim na itim na metal na pinto ay may parang tinta na kadiliman na hindi naglaho. Bahagyang kumunot ang noo niya at iikot na lang sana ang ulo niya nang biglang manginig ang kamay niya. Sa sandaling iyon, malinaw niyang naramdaman ang Green Lotus Core Flame sa loob ng kanyang katawan na bahagyang nanginginig. Mayroon lamang isang bagay sa loob nitong Blazing Sky Chi Refining Tower na maaaring maging sanhi ng Green Lotus Core Flame na magkaroon ng ganoong aktibidad. Ang Fallen Heart Flame. Dahan-daang lumanghap si Xiaoyan ng mainit na hangin. Tumingin siya ng malalim sa itim na metal na pinto bago agad at pilit na inikat ang ulo. Pagkatapos nito, itinulak niya ang pinto ng pinakamataas na grado numero 1 na silid ng pagsasanay sa ika-6 na antas. Battle Through the Heavens. Kabanata 552. Ang marahas na aktibidad sa loob ng tore. Binuksan ang pinto. Kaagad, isang mapatla-pulang malakas na ilaw ang biglang lumabas, na naging dahilan upang ipikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata bilang isang reflex. Maya-maya lang ay dahan-dahan niyang binuksan ang mga iyon at pinagmasdan ang tanawin sa silid. Lalong lumaki ang pagkamangha sa kanyang mukha. Ang maluwag na loob ng silid ng pagsasanay ay karaniwang natatakpan ng isang patong ng makapal na maputlang-pulang fog. Nakikita lamang ng isa ang isang lugar na 2 hanggang 3 metro sa harap niya. Saan man ang tingin ng isa ay nakadirekta sa lugar sa unahan ay natatakpan ng mayamang siksik na maputlang pamumula. Bakas sa mukha ni Xiaoyan ang pagkamangha habang papasok siya sa training room. Ang kanyang kamay ay humawak sa umaanod na mapatla-pulang fog sa isang ilusyonaryong paraan. Kaagad, isang mainit na pakiramdam ang ipinadala mula sa kanyang kamay. Isang sinulid ng maputlang-pulang fog ang gumalaw sa kanyang nakabukas na mga pores at pumasok sa katawan ni Xiaoyan, naging mga thread ng purong enerhiya na automatikong dumadaloy sa loob ng kanyang mga ugat. Anong malakas na enerhiya? Sumili ang pagkagulat sa mga mata ni Xiaoyan. Nakahinga siya ng malalim sa malamig na hangin. Matagal bago siya nagsalita sa mahinang boses. Ang antas ng kayamanan ng enerhiya na naruroon sa lugar na ito ay hindi bababa sa higit sa 10 beses na mas malaki kaysa sa isang mataas na grado na silid ng pagsasanay sa ika-5 antas. Si Xiaoyan ay walang kahit katiting na pagdududa na siya ay tunay na makadarama ng isang lumilipad na pakiramdam kung siya ay nagsasanay dito. Oo nga. Kung hindi titingin sa lugar na ito ang mga taong iyon ng may naiinggit na mga mata. Mayabang na itinaas ni Zian ang kanyang maliit na dibdib sa likod niya habang nagsasalita siya. Masayang tumango si Xiaoyan. Dahan-dahan siyang humakbang papasok sa silid at dumaan ang kanyang katawan sa maputlang fog. Ilang sandali pa, nakita niya ang isang maputlang itim na rock platform, na katulad ng iba pang mga training room, sa gitna ng training room na ito. Sa harap ng rock platform ay isang maliit na binga. Lumilitaw na ang pagsasanay sa lugar na ito ay nangangailangan din ng bawas sa fire energy. Ito ang lugar ng pagsasanay. May sarili kang fire crystal card, di ba? O tama, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ang numero 1 na training room na ito ay maaaring mas mahusay kaysa sa iba pang mga training room, ngunit nangangailangan din ito ng napakaraming fire energy. Lumilitaw na ang pagsasanay dito para sa isang araw ay nangangailangan ng bawas ng 30 araw ng fire energy. Ibinaba ni Zian ang kanyang nakapusod habang ipinakita niya ang 2 ngipin ng aso habang nakangiti siyang nagsasalita. 30 araw ng fire energy. Ang napakalaking bayad sa pagsasanay ay isang bagay na naging sanhi ng kahit na ang mayaman at kumpiyansa na si Xiaoyan ay hindi sinasadyang huminga ng malamig na hangin mula sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Kung ang isa ay magbibilang sa ganitong paraan, lumilitaw na ang isa ay halos mangangailangan ng 1,000 araw ng fire energy upang makapagsanay dito ng 1 buwan. Heavens! Siguradong hindi makakapagsanay si Xiaoyan dito kung hindi dahil umaasa siya sa pagbebenta ng mga gamot na table task para kumita ng fire energy kahit na siya ay bugbugin hanggang mamatay na binigyan ng napakalaking masakit na pagbabawas ng fire energy. Ang halagang ito ng fire energy ay isang bagay na hindi kayang gastusin ng karamihan sa mga ordinaryong estudyante sa isang buong taon. Huwag mong sabihin sa akin na wala kang fire energy. Wala akong ibang solusyon kung ganoon ang kaso. Nagmamadaling nagsalita si Zian nang makita niya ang ugali ni Xiaoyan.
Wala siyang alam na paraan para kumita ng fire energy. Sa makatuwid, magagamit lamang niya ang fire energy na nakuha niya mula sa Inner Academy bawat buwan upang mapanatili ang kanyang pagsasanay. Kahit na ang una sa strong ranking ay nakakakuha ng napakaraming fire energy bawat buwan, sapat lang para sa kanya na magsanay sa lugar na ito. Wala siyang anumang paraan kung hihilingin sa kanya na mag-sponsor ng ibang tao. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Walang magawang umiling si Xiaoyan. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang umupo ng naka-cross-legged at kinausap si Ziyan. Pagkatapos nito, magsisimula na akong magsanay. Hindi ka dapat sumama at istorbohin ako sa panahon ng pagsasanay na ito. Kung gusto mong hanapin ako para pinuhin ang Danwan, maaari kang maghintay sa gilid para magising ako. Hindi mo ako dapat bigla ang gisingin mula sa aking kondisyon sa pagsasanay. Kung hindi, maaari mong ipagpatuloy ang pagkain ng mga hilaw na sangkap sa hinaharap. Ang banta ni Xiaoyan ay malinaw na may napakalaking epekto kay Ziyan. Kaya naman agad na tumango ang ulo ng huli na parang manok na kumakain ng mga butil. Sa ganoong paraan ay halos itinaas niya ang kanyang kamay para magmura. Nakahinga si Xiaoyan at napangiti nang makita ang aksyon ni Ziyan. Naglabas siya ng fire crystal card mula sa kanyang storage ring at marahang ipinasok ito sa notch. Pagkatapos nito, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang dahan-daang bumuo ng training seal habang ang kanyang mga mata ay tahimik na nakapikit. Napatikip ng bibig si Ziyan nang makita niyang pumasok si Xiaoyan sa kanyang training state. Napangisi siya kay Xiaoyan bago lumabas ng training room sa sobrang disgustong paraan. Pagkatapos nito, binawi niya ang kanyang kamay at isinara ang pinto. Ang fire energy sa numero 1 na training room na ibinawas ay maaaring tawaging isang mataas na presyo, ngunit dapat sabihin na ang mga epekto nito ay maaaring tumugma sa ganitong uri ng mataas na presyo. Ito ang kaisipang lumitaw sa puso ni Xiaoyan nang makita niya ang kumpol ng napakayaman na heart flame na lumitaw sa loob ng kanyang katawan. Nabuo ang heart flame habang ang pagsasanay sa ilang pinakamataas na antas ay maaaring tawaging thread o wisp. Ang heart flame sa numero 1 na training room ang lumitaw sa anyo ng cluster pagkatapos ng cluster. Bukod dito, ang init sa loob ay ilang beses din na mas malakas kaysa sa nauna. Sa ilalim ng ganitong uri ng makapangyarihang heart flame, ang bilis ng pagpino kay Dao Qi ay napakabilis na kahit si Xiaoyan ay tahimik na natahimik. Isang malaking kumpol ng hindi nakikitang heart flame ang kumulot at tumaas malapit sa kanyang puso. Ang sunod-sunod na alon ng makapangyarihang Dao Qi ay walang tigil na sumunod sa chi paths at umikot. Pagkatapos nito, ibinuhos ito. Kasunod ng muling paglitaw nitong Dao Qi na ito, naging linya na ito na kasing kapal ng hinlalaki at naging malinaw ang kristal, na parang kristal na linyang kulay emerald. Kahit na ang rate ng pagtaas ng kanyang Dao Qi ay tumaas ng higit sa 10 beses sa ilalim ng pagpipino ng malakas na hindi nakikitang heart flame na ito, ang chi path sa katawan ni Xiaoyan ay madalas na naglalabas ng mga alon ng matinding sakit dahil sa mainit na temperatura. Higit pa rito, ito ang resulta matapos na sumailalim sa pagpapalakas ng core-quenching body milk ang katawan ni Xiaoyan. Kung ito ay ang kanyang katawan bago pa ito napalakas, dahil sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, ang napakabangis na heart flame ay malamang na maging sanhi ng paggulong ng loob ng kanyang katawan sa napakalaking paraan sa sandaling ito ay lumitaw. Bagamat lubhang masama ang pakiramdam ni Xiaoyan dahil sa pakiramdam ng matinding sakit, hindi ito naantala kahit kaunti. Ang pag-iisip ng kanyang isip ay nagtulak pa rin sa Dao Qi na paulit-ulit na lumabas mula sa sea urchin na Dao Crystal na may 7 mahabang tinak. Sa kasalukuyan, ang urchin Dao Crystal sa kanyang katawan ay nabawasan mula sa unang 9 na mahabang tinak hanggang 7 sa mga ito. Matapos maging pamilyar sa klase ng Daoling sa panahong ito, bahagyang naunawaan ni Xiaoyan ang ilan sa mga sikreto nito. Lumilitaw na sa tuwing umuunlad ang kanyang lakas ng isang beses, ang isang mahabang tinak ng enerhiya ay uuwi pabalik sa sea urchin na Dao Crystal. Ayon sa hula na ito, malamang na talagang makakarating si Xiaoyan sa klase ng Dawang kapag na-absorb niya ang lahat ng 7 natitirang energy thorns sa sea urchin na Dao Crystal. Labis na namangha si Xiaoyan sa espesyal na paraan ng pagsukat na ito ng klase ng Daoling.
Naging dahilan ito upang magkaroon siya ng mas malinaw na pag-unawa sa kanyang sariling lakas. Ito ay walang alinlangan na mas malinaw kaysa sa malabong pakiramdam ng klase ng Dadoshi. Sa tulong ng mabangis at marahas na heart flame na iyon mula sa numero 1 na training room, malabo na naramdaman ni Xiaoyan na ang ikapitong mahabang energy thorn sa loob ng kanyang sea urchin na Dao Crystal ay unti-unting nagiging maikli sa napakabagal na bilis. Sa sandaling ito ay ganap na lumiit sa Dao Crystal, ito ay kumakatawan na si Xiaoyan ay umabot sa 3 bituin na antas ng Daoling. Walang pakiramdam ng oras kapag ang isa ay nagsasanay. Ito ay lalo na sa mga ganitong pagkakataon kung saan malinaw na nararamdaman ng isang tao na ang Dao Qi sa katawan ng isang tao ay nagiging mas malakas at mas dalisay sa araw-araw. Ang isa ay hindi magkakaroon ng kahit kaunting pakiramdam ng oras na dumadaloy sa labas ng mundo. Isang buong 5 araw na ang lumipas mula nang makapasok si Xiaoyan sa numero 1 na silid ng pagsasanay. Isang beses dumating si Ziyan sa loob ng 5 araw. Matagal siyang naghintay nang makita niya ang kondisyon ng pagsasanay ni Xiaoyan. Hanggang sa huli, hindi siya nang ahas na piliting gisingin si Xiaoyan. Talagang natatakot siya na si Xiaoyan ay tumigil sa pagpino sa mga danwan para sa kanyang galit. Sa kasong iyon, malamang na kailangan niyang bumalik sa miserableng buhay ng pagkain ng mga hilaw na sangkap na panggamot. Ang mga pakinabang ng 5 araw na ito para kay Xiaoyan ay natural na isang bagay na malalaman kahit hindi sinasabi. Hindi lang naging siksik ang kanyang aura, ngunit ang Dao Qi sa kanyang katawan ay naging mas makintab din. Ang ikapitong tinek ng enerhiya sa sea urchin na Dao Crystal ay lumiit na ng halos kalahati. Mula dito, sapat na upang makita ang tagumpay ng pagsasanay ni Xiaoyan sa 5 araw na ito. Kung siya ay ilagay sa isang normal na sitwasyon, malamang na hindi magkakaroon ng ganoong epekto si Xiaoyan kahit na siya ay nagsanay ng isang buong buwan. Sa wakas ay umatras si Xiaoyan mula sa kanyang kondisyon sa pagsasanay pagkatapos ng pagsasanay hanggang sa ikapitong araw. Nagkataon namang nakasalubong niya si Ziyan na kalahating araw nang naghihintay sa lugar na ito. Nagsimula siyang ngumiti na medyo nahihiya nang makita ang malungkot na ugali ng batang babae bago nagmamadaling tumanggap ng mga sangkap na panggamot mula sa kamay nito. Agad niya itong tinulungan na pinuhin ang isang batch ng danwan. Noon lang naging mas maganda ang ekspresyon ni Ziyan. Ang 7 araw ng pagsasanay ay sapat na upang makahabol sa halos isang buwang pagsasanay. Ang malakas na baha na parang mga alon ng Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay naging sanhi ng buong katawan ni Xiaoyan na mapuno ng lakas. Itong numero 1 na silid ng pagsasanay ay talagang malayo sa kung ano ang maihahambing sa isang ordinaryong silid ng pagsasanay. Tinapos ni Xiaoyan na pinuhin ang danwan ni Ziyan bago kumain ng ilang simpleng bagay. Bumangon siya at ginalaw ng kaunti ang kanyang mga buto, ngunit wala siyang balak na lumabas ng silid. Nagpahinga siya sa ganitong paraan ng mahigit 1 oras bago siya muling bumalik sa rock platform, naupo ng naka-cross-legged at sinanay sa ilalim ng mga mata ni Ziyan, na tila isang titig na ginagamit ng isang tao kapag tumitingin sa isang baliw na tao. Baliw ka, sino ang nagsasanay sa ganitong paraan? Bulong ni Ziyan bago walang magawang umiling. Muli na lang siyang makalabas ng training room. Ang plano ni Xiaoyan sa pagpasok sa Blazing Sky Chi Refining Tower ay magsagawa ng retreat hanggang sa simula ng Strong Rankang. Napilitan siya para sa oras at natural na hindi maglakas loob na pabayaan ang kanyang pagsasanay. Kung normal lang ang lahat, makakapag-training siya hanggang sa oras na gusto niya. Gayunpaman, nang ang training retreat ni Xiaoyan ay umabot sa ika-15 araw nito, isang espesyal na hindi inaasahang pangyayari ang lumitaw sa kalmadong Blazing Sky Chi Refining Tower. Tahimik ang kapaligiran sa numero 1 na silid ng pagsasanay. Naka-cross-legged si Xiaoyan sa gitna. Ang mga sinulid ng maputlang-pulang hamog ay walang tigil na bumubuhos sa katawan ni Xiaoyan habang sinusundan ng mga ito ang kanyang paghinga. Sa kalaunan, nag-transform sila sa mayamang enerhiya na Dom Alloy sa loob ng kanyang chi paths. Bang! Isang medyo mahina at mahinang tunog ang biglang tumunog sa loob ng training room. Kasunod ng paglabas ng muffled sound, tila nanginginig ang buong training room. Mabilis na kasunod nito, ang orihinal na kalmado na enerhiya sa loob ng silid ng pagsasanay ay biglang gamulong ng matindi tulad ng kumukulong tubig.
Natural na imposible para kay Xiaoyan na ipagpatuloy ang kanyang kondisyon sa pagsasanay dahil sa aktibidad na ito. Ang kanyang mahigpit na nakapikit na mga mata ay biglang bumukas habang ang kanyang mukha ay nakatingin sa aktibidad sa loob ng silid ng pagsasanay sa gulat na paraan. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya habang hindi sinasadyang sumigaw ng gulat na gulat. Bakit ang enerhiya sa loob ng tore ay naging mas ligaw at marahas? Lahat ng estudyante sa loob ng tower. Iwanan ang Blazing Sky Chi-Refine ng tower sa loob ng susunod na 10 minuto. Isang matandang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa buong loob ng buong tore habang si Xiaoyan ay nabigla. Sa wakas, napahinga ito sa tabi ng tainga ng lahat at hindi nawala ng matagal. May nangyari sa loob ng tore. Isang pag-iisip ang mabilis na pumasok sa puso ni Xiaoyan sa pagkakataong ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 553. Ang bagong pag-aalsa ng Fallen Heart Flame. Bahagyang nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang matandang boses na umalangaw-ngaw sa tabi ng kanyang tainga. Agad siyang umupo sa stone platform at mabilis na kinuha ang kanyang Fire Crystal card mula sa loob ng notch. Bumulong siya sa gulat sa loob ng kanyang puso. Anong nangyari? Ang enerhiya sa loob ng tore ay naging mas ligaw at marahas. Sa tingin ko ito ay dahil sa Fallen Heart Flame. Ang boses ni Yao Lao ay nagdala ng kaunting sorpresa habang ito ay tumunog sa loob ng puso ni Xiaoyan. Fallen Heart Flame. Agad namang natigilan si Xiaoyan nang marinig niya ito. Nagsalita siya sa kanyang puso habang nagulat. Hindi ba't sinabi mo na mayroon pang kahit isa pang ilang buwan? Huwag mong sabihin sa akin na ang pag-aalsa ay pinabilis. Mula sa hitsura ng sitwasyon, ito ay hindi pa ganap na sumabog. Ito ay dapat na bahagyang mas malaking pamimilipit ng Fallen Heart Flame. Napangiti si Yao Lao at sinabing. Gayunpaman, sa hitsura ng pag-uulit na ito, kinukumpirma nito na tama ang sinabi ko. Sa pinakadulo kalahating taon o hindi bababa sa 2 hanggang 3 buwan mula ngayon, ang Fallen Heart Flame sa loob ng Blazing Sky Chi-Refine ng tower na ito ay ganap na babangon. Sa oras na iyon, ang pagkakataon nating agawin ang Fallen Heart Flame. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Ang kanyang puso ay tahimik ding naging mas mainit. Gayunpaman, hindi ito ang oras para pag-isipan ito. Sa kasalukuyan, ang marahas at ligaw na enerhiya sa loob ng tore ay hindi na angkop para sa pagsasanay. Sa makatuwid, dapat siyang umalis ng mabilis. Kung hindi, talagang hindi makapagsalita ang isang tao kung hahatakin siya sa iba pang hindi inaasahang pangyayari na maaaring mangyari. Tumalon pababa si Xiaoyan mula sa stone platform at mabilis na tumakbo palabas ng numero 1 na silid ng pagsasanay. Sa sandaling lumabas siya ng silid, isang mainit na enerhiya ang dumating sa kanya, na naging dahilan upang makaramdam ng matinding sakit ang mukha ni Xiaoyan. Medyo magulo ang koridor sa mga sandaling ito. Paulit-ulit na binubuksan ang pinto ng ilang training room at isa-isang nagsisiksikan ang mga estudyanteng may mga mukha na nagwawala. Nagkatinginan sila habang magkadikit ang kanilang mga kilay. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng ganoong sitwasyon. Hoy, Xiaoyan, okay ka lang ba? Ang numero 9 na training room na hindi kalayuan ay binuksan din hindi nagtagal lumabas si Xiaoyan. Lumabas si Lin Yan sa paraang parang unggoy na maliksi. Ang kanyang tingin ay tumingin sa paligid niya at nagmamadali siyang sumigaw nang makita si Xiaoyan. Ayos lang ako. Nakangiti si Xiaoyan kay Lin Yan sa gilid habang umihiling siya at sinabi. Siguro kung ano ang nangyari. Ang ganitong sitwasyon ay hindi pa naganap sa Blazing Sky Chi-Refine ng tower dati. Pinunasan ni Lin Yan ang kanyang ulo at nagtanong sa medyo nagdududa na paraan. Bahagyang umiling si Xiaoyan, ngunit bigla na lang itong napalingon. Ibinato niya ang kanyang tingin sa malaking dark black metal na pinto sa dulo ng koridor. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang mabilis na pagtaas ng kanyang Green Lotus Core Flame sa loob niya. Ang mga butil ng berdeng apoy ay biglang dumampi sa mga mata ni Xiaoyan. Sa isang iglap, ang kanyang pares ng maitim na mga mata ay naging isang pares ng berdeng mga mata ng apoy. Naramdaman ni Xiaoyan ang isang mainit na pakiramdam na umaapaw sa kanyang mga mata sa sandaling ang berdeng apoy ay dumagsa sa kanila. Kaagad,
Nagulat siya nang mapagtanto na ang itim na kadiliman sa likod ng metal na pinto ay nagsimulang unti-unting kumalat sa ilalim ng kanyang berdeng apoy na mga mata. Kaya naman, lahat ng aktibidad sa malalim na kadiliman ay lumitaw sa paningin ni Xiaoyan. Iyon ay isang baluktot na espasyo. Sa loob ng espasyong iyon, isang di nakikitang apoy ang lumitaw na parang duwende na mabangis na kumikislap sa paligid. Biglang, isang kakaibang dagandong ang tumunog. Mabilis na kasunod nito, ang di nakikitang apoy na iyon ay tila isang bulkan na sumasabog habang ito ay pumutok ng paputok at bumaril patungo sa tuktok ng tore. Small Space Silang Mirror, SIL. Dose-dosenang mababa at malalim na lumang tinig ang tumunog mula sa loob ng itim na kadiliman. Dinagtagal pagkatapos nito, lumitaw ang isang maringal, malawak, malakas na enerhiya. Sa wakas, nakabuo ito ng makulay na light curtain sa baluktot na espasyo. Ang di nakikitang apoy ay bumangga ng husto sa magaan na kurtina. Ang dalawa sa kanila ay nagbanggaan ng matindi at malakas na pabilog na enerhiyang ripples, na sapat na upang kumbulsyonin ang isang dadoushi sa isang instant na kamatayan, ay nagsimulang kumalat ng mabilis. Sa wakas ay nabasag nila ang madilim na itim na pader sa kanilang paligid bago dahan-daang nilipol at nagkalat. Ang ibabaw ng liwanag na kurtina ay parang alon ng tubig sa ilalim ng banggaan ng hindi nakikitang apoy. Ito ay sa paulit-ulit na kaguluhan. Ito ay tila malapit ng masira, ngunit sa huli ay hindi tunay na naging kawalan. Sa isang iglap, nakatiis talaga ito sa ilalim ng nakakatakot na walang hugis na apoy na iyon. Kayong mga maliliit na tao na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa. Sinabi na ng First Elder sa inyong lahat na umalis kaagad sa tore. Bakit kayo nagpapaliban pa? Habang ang mga mata ni Xiaoyan ay lubos na nakatuon sa mabangis na banggaan ng dalawang grupo, isang mahinang sigaw ang biglang tumunog. Naging sanhi ito ng pagkalabo ng mga mata ni Xiaoyan. Ang kulay berdeng apoy sa kanyang mga mata ay agad na umatras, at ang likod ng metal na pinto ay muling bumalik sa kadiliman. Kahit anong tingin ng isang tao dito, hindi makikita ng taong iyon ang mataas na antas ng laban sa likod nito. Ang hindi nakikitang apoy na iyon ay dapat ang orihinal na katawan ng Fallen Heart Flame, tama ba? Talagang nakakatakot ang kapangyarihan nito. Kung hindi ito haharangen, malamang na sinisira nito ang Blazing Sky Chirify ng tower na ito. Dapat ang light curtain na iyon ay isang bagay na binuo ng mga elder sa tore ng magkasama, tama ba? Talagang abnormal na malakas ang aktwal na magagawang pilitin ang pagsabog ng isang natural, natatanging bagay tulad ng Fallen Heart Flame. Sa kasamaang palad, hindi ko maipagpatuloy ang panunood ng laban sa pagitan ng dalawang partido. Kung hindi, magkakaroon ako ng kaunting baseline kapag nakipag-ugnayan ako sa Fallen Heart Flame sa hinaharap. Napabuntong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso. Ibinaling niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang balisang nakaharap na elder na nakatayo sa labasan ng koridor, paulit-ulit na sumisigaw ng mahigpit sa mga estudyanteng humihinto sa labasan ng koridor. Nagkibit-balikat si Lin Yan nang marinig niya ang sigaw ng matandang iyon. Hindi siya gumawa ng anumang matalinong pahayag habang hinailan niya ang kamay ni Xiaoyan at nagmamadaling lumabas. Ang enerhiya sa loob ng tore ay lumalaki ng lalong marahas. Bahagya pa siyang nabahala habang nananatili sa lugar na iyon. Medyo ayaw ni Xiaoyan habang huling sulyap sa metal na pinto. Maaari lamang niyang sundan si Lin Yan at mabilis na umalis sa Blazing Sky Chirify ng tower na ito na dumaranas ng mas malaking aktibidad. Si Xiaoyan at ang iba pa ay sumunod sa daloy ng tao at dumungaw sa labas ng Blazing Sky Chirify ng tower. Sa sandaling ito, ang pasukan sa tore ay nasa isang estado kung saan ito ay masikip sa mga tao. Ang kumpletong katawan ng itim na masa at maingay na tunog ay naging sanhi ng pakiramdam ni Xiaoyan, na kalalabas lang ng tore, na parang sisabog ang kanyang eardrum. Ang mga taong ito sa pasukan ay malinaw na ang mga kakalabas lang ng tore. Sa makatuwid, tinatalakay nila ang pagbabago sa loob ng tore kanina sa medyo panik at hindi tiyak na paraan. Ang unang karanasan ng gayong pagbabago sa tore ay nag-aalala sa kanila upang magkaroon sila ng takot sa kanilang mga puso. Si Xiaoyan ay hindi sumali sa walang kabuluhang mga talakayang ito. Tahimik lamang niyang pinagmamasdan ang tuktok ng malaking seksyon na nakausli sa lupa.
Marahil ito ay dahil ang tore ay may ilang mga selyo na idinagdag dito, ngunit ang pakiramdam ng marahas at ligaw na enerhiya ay namutla sa isang lawak na mahirap maramdaman. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pag-asa sa isang tiyak na koneksyon sa pagitan ng Green Lotus Core Flame at Fallen Heart Flame, naramdaman pa rin ni Xiaoyan na ang isang napakatinding banggaan sa pagitan ng siling at pag-aalsa ay kasalukuyang umuusad sa loob ng tore. Nagtataka ako kung magagawa bang sugpuin ng mga elder sa Inner Academy ang pag-aalsa ng Fallen Heart Flame sa pagkakataong ito. Kung maaari, marahil ay gusto ko ng karagdagang oras sa paghahanda. Kung hindi ito posible, natatakot ako na kailangan kong kumilos ngayon. Kaya lang, sa ganoong pagmamadali, malamang na hindi magiging mataas ang pagkakataon kong magtagumpay. Sumimangot si Xiaoyan. Natural na naiintindihan niya na maaari lang niyang samantalahin ang pagkakataong kumilos kapag ang Fallen Heart Flame ay bumagsak sa Blazing Sky Chi Refining Tower. Kung hindi, kapag ang Fallen Heart Flame na ito, na nagtataglay ng isang matalinong espiritu, ay makatakas, tiyak na magtatago ito. Saan kaya siya pupunta at hahanapin sa oras na iyon? Relax. Ang pag-aalsa ng Fallen Heart Flame sa pagkakataong ito ay hindi itinuturing na napakalakas. Bukod dito, ang mga elder na ito sa loob ng Inner Academy ay hindi mga ordinaryong tao. Sa pamumuno ng First Elder, ang Fallen Heart Flame na ito ay mahihirapang sirain ang selyo. Ngumiti si Yao Lao at inaliw ang nababagabag na puso ni Xiaoyan. Tahimik lamang na nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang marinig niyang nagsalita si Yao Lao. Tara na, Xiaoyan, walang kabuluhan ang patuloy na pananatili dito. Ang mga elder ang magre-resolba sa mga bagay na ito. Biglang nagsalita si Lin Yan sa gilid. Isang layer ng space seal ang nakabalot sa Blazing Sky Chi Refining Tower. Natural, hindi na niya maramdaman ang matinding palitan na nangyayari sa loob nito. Kaya naman ayaw niyang maghintay ng matagal dito. Nag-isip sandali si Xiaoyan bago agad umiling. Paano siya makakaalis ngayon? Sa makatuwid, siya ay random na naghanap ng isang dahilan at natigil para sa oras. Walang magawang ngumiti at tumitig si Lin Yan nang makitang ayaw umalis ni Xiaoyan. Maaari kang magpatuloy na manatili kung gusto mo. Babalik muna ako. Hihihi. Tandaan mo, kung magkikita tayo sa isang laban kapag nagsimula ang Strong Ranking Grand Competition makalipas ang 4 na araw, makakalimutan mo ang pagpigil ko. Bagamat kasalukuyang nababalisa si Xiaoyan, nag-ipon pa rin siya ng ngiti na ibinigay niya kay Lin Yan. Matapos panoorin ang likod ng huli na nawala sa gitna ng karamihan, muling ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang ulo at itinoon ang lahat ng kanyang atensyon sa Blazing Sky Chi Refining Tower. Kasunod ng daloy ng panahon, mabilis na nabawasan ang bilang ng mga taong huminto sa labas ng tore. Hindi nagtagal, ang orihinal na napakaraming lugar ay naging walang laman. Tanging si Xiaoyan lamang ang nakatayo pa rin sa tuktok ng isang puno sa labas ng tore. Nakapikit ang kanyang mga mata nang maramdaman ang matinding palitan sa loob ng tore na ikinatigilan ng isa. Bagamat naramdaman ni Xiaoyan ang mga paggalaw ng enerhiya sa loob ng tore sa pamamagitan ng paghiram ng tulong ng Green Lotus Core Flame, hindi niya malinaw na nakita ang banggaan ng dalawang grupo tulad ng ginawa niya sa tore kanina. Kaya naman, pagkatapos na magpatuloy ang deadlock hanggang sa lumubog ang araw, sa wakas ay naramdaman niya na ang ligaw at marahas na enerhiya sa loob ng tore ay nagsimulang hamina. Mukhang nakuha ng mga elder ang pinakamataas na kamay. Naramdaman ni Xiaoyan ang Fallen Heart Flame na muling naging tahimik. Saka lang siya nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Sa paglabas ng mga bagay-bagay ng elder ng Inner Academy, makakakuha siya ng sapat na oras para hayaan ang sarili na maging ganap na handa. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Xiaoyan. Ibinaba niya ang malaking bato na nasa puso niya. Gayunpaman, sa pag-ikot ng kanyang katawan sa tuktok ng puno, bigla itong tumigas. Natigilan ang kanyang tingin nang masilayan niya ang isang nakaitim na matandang lalaki na nakasandal sa ere hindi kalayuan sa kanyang harapan. Nakasuot ng itim na damit ang matanda at may puting balbas. Ang kanyang mga pupil ay kasing lamig ng matatalas na talam. Isang pagpunas lamang ng kanyang tingin kay Xiaoyan ang naging dahilan ng pag-urong ng mga butas sa katawan ng huli.
Ang dahilan kung bakit nagulat si Xiaoyan ay ang taong ito ay talagang ang matandang iyon na dumating sa kabundukan pagkatapos na istorbohin ng ground spirit pill na pinadalisay ni Yao Lao sa huling pagkakataon. Bahagyang gamulong ang lalamunan ni Xiaoyan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para pigilan ang emosyonal na alon sa loob ng kanyang puso. Kung bahagyang magbabago ang kanyang emosyon sa harap ng isang malakas na tao, mararamdaman ito ng huli. Kaya naman, ilang sandali pa bago niya pinagdikit ang kanyang mga kamay at nagtanong. Itong elder, maaari ko bang malaman kung bakit mo hinaharangan ang estudyanteng ito? Napatingin ang matandang nakasuot ng itim na damit kay Xiaoyan. May hindi kilalang kahulugan sa loob ng mga mata na iyon. Matagal bago niya ibinuka ang kanyang bibig at mahinang nagsalita. Dapat kanina mo pa nakita at naramdaman ang aktibidad sa loob ng tore, di ba? Battle Through the Heavens. Kabanata 554. First Elder Su Chen. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Xiaoyan nang marinig ang tanong ng matanda na nakasuot ng itim na damit sa kanyang harapan. Bahagyang umikot ang kanyang mga mata habang may mabilis na pag-iisip sa kanyang puso. Kung sasagutin ko na talagang nakita ko ito, gagawa ba ang matandang ito ng isang uri ng maruming gawain tulad ng pagpatay ng isang tao para patahimikin sila para magtago ng lihim? Pagkatapos ng lahat, ang kahalagahan ng Fallen Heart Flame na ito sa Inner Academy ay talagang napakahusay. Kaya naman, hindi nakapagtataka na si Xiaoyan ay may ganoong pag-iisip. Napuno ng pawis ang palad ni Xiaoyan habang ang kapaligiran ay tensyonado at nakaka-pressure. Ang nakadiin na pakiramdam na ibinigay ng matandang nakasuot ng itim na lalaki sa kanyang harapan ay hindi gaanong mas mahina kaysa kay Yun Shan mula sa Misty Cloud Sect. Sa ibinigay na lakas ni Xiaoyan, malamang nasusupol sa kanya ang kabilang partido sa pamamagitan ng isang random na pagwagayway ng kanyang kamay kung ibubukod ng isa ang posibilidad na magpahiram ng kamay si Yao Lao. Sa wakas ay nakapagdesisyon si Xiaoyan matapos itong pag-isipan ng matagal. Sinadya niyang huwag aminin na nakita niya ang palitan sa loob ng tore kahit anong mangyari. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang matandang nakasuot ng itim na lalaki sa harap ni Xiaoyan ay biglang bumuka ang kanyang bibig nang walang pakialam. Dapat ikaw si Xiaoyan, tama ba? Balitang-balita na mayroong napakalaking hindi malinaw na koneksyon sa pagitan ng Heavenly Flames. Sa palagay ko ang dahilan kung bakit mo naramdaman ang hindi pangkaraniwang sitwasyon ay malamang dahil sa Heavenly Flame sa loob ng iyong katawan, tama ba? Ang mga salita ng matandang nakasuot ng itim na damit ay agad na naging sanhi ng pagkagulat ni Xiaoyan. Gayunpaman, agad siyang gumaan. Napakaraming elder sa loob ng Inner Academy na alam na mayroon siyang Heavenly Flame. Gayunpaman, ang naging sanhi ng pagtataka ni Xiaoyan ay ang matandang ito ay talagang nagawang maunawaan ang kanyang sitwasyon. Bukod dito, ang mga salitang ito ng kanyang walang alinlangan ay nangangahulugan din na matagal na niyang alam na naramdaman na ni Xiaoyan ang aktibidad sa loob ng tore. Tahimik na nakahinga ng maluwag si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang mukha ng matanda na kalmado pa rin. Sa kabutihang palad, hindi siya nagpahayag ng kanyang pagtanggi. Kung hindi, maaaring isipin ng ibang tao na siya ay nagkasala. Medyo naramdaman ko nga. Gayunpaman, tila may patong ng mga espesyal na seal sa Blazing Sky Chi Refinang Tower. Mukhang naging malabo ang pakiramdam sa labas ng tore. Maingat na sagot ni Xiaoyan. Hindi mo kailangang mag-alala. Wala akong anumang intensyon na kondenahin ka sa anumang maling gawain. Ang mga mata ng matandang nakasuot ng itim na damit ay napuno ng malabong ngiti habang tila naramdaman niya ang pagkabalisa sa puso ni Xiaoyan. Ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, "Gayunpaman, gusto kong ipaalala sa iyo na huwag mong sabihin sa iba ang tungkol sa bagay na ito sa loob ng tore. Ang bagay sa loob ng tore ay hindi makakarating sa tainga ng pangalawang tao." Nagmamadaling tiniyak ni Xiaoyan. "Medyo pamilyar ako sa iyo. Kaya lang hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makilala ka. Ikaw ay talagang pinagmumulan ng inggit sa pamamagitan ng kakayahang kontrolin ang isang Heavenly Flame sa ganoong edad." Tumawa ang matandang nakasuot ng itim na damit. Hindi mali ang inggit sa kanyang mga salita. Ang Fallen Heart Flame ay nagawang payagan ang Inner Academy na magkaroon ng isang uri ng talent grooming equipment tulad ng Blazing Sky Chi Refinang Tower.
Ngunit ang binata sa kanyang harapan ay talagang nagtataglay ng isang uri ng heavenly flame sa kanyang sarili. Paanong hindi nito hinayaan ang isang buntong hininga? Si Xiaoyan ay nagpakawala ng isang tuyong tawa, ngunit hindi nagsabi ng anumang bagay na may kaugnayan sa paksang ito. Ikinulong niya ang kanyang mga kamay at magalang na sinabi. Maaari ko bang malaman ang pangalan ni Elder? Karamihan sa mga elder sa loob ng Inner Academy na ito ay may mga lakas na nasa paligid ng klase ng Dawang. Ang lakas ng matandang nasa harapan niya ay halatang nahihigitan nila. Ayon sa hula ni Xiaoyan, kung hindi siya ang punong guro ng Inner Academy, na sa huli ay hindi nagsiwalat ng kanyang mukha, maaaring siya na ang misteryosong First Elder. Ako si Su Chen, ang pinuno sa mga elder. Karaniwang tinatawag nila akong First Elder. Casual na binanggit ng matandang nakasuot ng itim na damit. Tulad ng inaasahan. Ungol ni Xiaoyan sa kanyang puso. Bagamat inaasahan na niya ito, hindi pa rin maiwasan ng kanyang mukha na hindi gumalaw ng kaunti. Munting kaibigan na si Xiaoyan, maaaring maramdaman mo ang ilang kakaibang pagbabago sa tore. Sa totoo lang sasabihin ko sa iyo na talagang may problema sa loob. Kasalukuyan pa rin nating napipigilan ito. Gayunpaman, hindi ito pang matagalang solusyon. Kaya naman, umaasa ang matandang kaibigan na bibigyan ng tulong ng munting kaibigan ang Inner Academy sa hinaharap. Biglang naging seryoso ang mukha ni Su Chen habang kinakausap niya si Xiaoyan sa malalim na boses. Kahit na ang lakas ng lahat ng elder ay hindi makakamit ang resulta ng pagsupil dito. Taglay ko lang ang lakas ng isang maliit na dowling, ano ang silbi ko? Agad namang natigilan ang mukha ni Xiaoyan. Bumulong siya ng sagot nang marinig niya ang mga salitang ito mula kay Elder Su Chen na talagang nilayon niya na kumilos. Hihihi. Ikaw na nagtataglay ng heavenly flame ay isang taong hindi masusukat batay sa ordinaryong lakas. Tumawa si Su Qing at agad na nagsalita. Hindi ka rin dapat matakot. Hindi pa tiyak kung hahayaan ka naming kumilos. Naghahanap lang ako ng karagdagang landas kung sakaling mangyari ang pinakamasamang sitwasyon sa hinaharap. Sa oras na iyon, natural na hindi kita pipilitin kung wala kang magawa. Mapait na ngumiti at tumanggo si Xiaoyan nang magsalita si Su Chen sa ganoong paraan. Sabi niya, sige, gagawin ko ang lahat sa oras na iyon. Hihihi. Ang mga salitang ito mula sa iyo ay talagang nagbibigay ng katiyakan sa akin. Napangiti si Su Chen nang makita niya ang mapait na nakangiting mukha ni Xiaoyan. Idinagdag niya, hindi ka aapihin ng Inner Academy kung talagang kaya mong sugpuin ito. Hahayaan ka naming masiyahan sa anumang bagay na gusto mo, hindi alintana kung ito ay Qi methods, Dao techniques, medicinal formula, at iba pa. Gusto ko ng Fallen Heart Flame. Pwede bang ibigay mo na lang sa akin? Bulong ni Xiaoyan sa kanyang puso. Gayunpaman, nagulat ang mukha niya habang nagmamadaling tumanggo. Sa kasalukuyan ng tore ay nagsisimula ng huminahon, ngunit maraming iba pang mga pagsisikap na kinakailangan upang mapangalagaan ang mga resulta. Ngumiti si Su Qing at sinabing, bukod dito, mayroon pang 4 na araw para sa grand competition ng strong rankang. Dapat kang magsumikap. Makakakuha ka ng malaking benepisyo kung makapasok ka sa nangungunang 10. Ang nangungunang 10 ay lahat ng tao sa tuktok ng klase ng Dowling. Paano ako makakapasok sa aking lakas ng isang taong kakapasok lang sa klase ng Dowling? Ngumiti si Xiaoyan ng alanganin at sumagot. Ikaw na tusong maliit. Huwag mo akong bigyan ng nalilitong tingin. Alam na alam ko kung ano ang iyong lakas. Bagamat medyo mahirap para sa iyo na talunin si Liu Qing at ang iba pa, maliban kay Liu Qing, Lin Shuya, Yan Hao, at ilang mabibilang na tao, natatakot ako na ang natitirang mga tao ay mahihirapang makipaglaban sa iyo sa totoong laban. Umiling si Su Chen at tumawa ng may malinaw na boses. Bukod dito, maaaring naka-advance ka na nga sa klase ng Dowling nang wala pang 2 buwan, ngunit sa maikling yugtong ito ay tumalon ka na sa antas ng isang 3-star Dowling. Ang bilis na ito ay isang bagay na medyo nakapagpatigil sa akin. Napangiti si Xiaoyan sa isang nakakahiyang paraan. Ang kanyang puso, gayunpaman, ay tahimik na nabigla. Lumilitaw na medyo kaunting impormasyon tungkol sa kanya ang natipon sa kamay ng matandang ito.
Sa matalas na mga mata ng huli, malamang na ang pundasyon ng lakas ni Xiaoyan ay nahulaan na niya. Kung hindi, hindi sasabihin ni Su Chen ang mga ganoong salita. Bukod dito, ang pag-advance sa isang 3-star na si Dao Ling ay isang bagay na nangyari 2 araw na ang nakakaraan nang siya ay nagsasagawa ng isang retreat. Hindi inaasahan na nakita ni Su Chen ang kanyang eksaktong antas sa isang tingin lang. Munting kapwa, ang pagiging mababang profile ay maaaring isang magandang bagay, ngunit hindi ka dapat gumawa ng kalokohan sa harap ng mga taong alam kung ano ang nangyayari. Ang matandang ito ay nasa Inner Academy sa loob ng maraming taon. Anong uri ng mga henyo ang hindi ko nakita? Napangiti si Su Chen nang makita niya ang nakakahiya na ugali ni Xiaoyan. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, "Sige, mayroon din akong ibang mga bagay na dapat gawin at hindi ko dapat ipagpaliban ang iyong oras. Tandaan, dapat kang pumasok sa nangungunang 10 ng strong rankang, at ang kasunduan sa pagitan natin." Ang matandang mukha ay nagpakita ng ngiti kay Xiaoyan. Ang katawan ni Su Chen na nasuspine sa hangin ay biglang nagsimulang unti-unting namutla sa kakaibang paraan. Ilang sandali pa, tuluyan na siyang nawala sa ere na parang multo. Ang ganitong uri ng kakaibang sitwasyon ay nagdulot ng panlalamig sa balat ni Xiaoyan. Nagpakawala ng hininga si Xiaoyan na parang naglagay ng mabigat na pasanin ilang sandali matapos mawala si Su Chen. Niluwagan niya ang mahigpit na nakakuyom na kamay. Basang-basa ito ng pawis, dahilan para muling magpakawala ng mapait na ngiti. Ang matandang ito ay nagpakita lamang ng kanyang sarili at random na nakipag-usap sa kanya. Gayunpaman, naging dahilan ito upang kumilos si Xiaoyan sa ganitong paraan na parang kaharap niya ang isang malakas na kalaban. Parang ulap at putik talaga ang pagitan nilang dalawa. Talagang hindi inaasahan na ang lakas ng taong ito ay talagang ganito kalakas. Sa hitsura ng kanyang aura, malamang na kahit si Yon Shan ay hindi maikukumpara sa kanya. Siya ay talagang karapat-dapat na maging First Elder ng Inner Academy. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Xiaoyan habang bumubulong sa kanyang puso. Ganyan na kalakas ang First Elder. Hindi ko talaga alam kung gaano katikat ang lakas ng punong guro ng Inner Academy na walang mahanap. Ang Inner Academy na ito ay talagang isang lugar na may mga nakatagong dragon at tigre. Bumantong hininga si Xiaoyan sa ganitong paraan sa loob ng kanyang puso habang siya ay tumalon pababa mula sa tuktok ng puno. Pagkatapos nito, sumugod siya sa Pan's Gate sa ilalim ng unti-unting pagdidilim ng kalangitan. Ang Strong Ranking Grand Competition ay ang pinakamatindi at pinakakapansin-pansing kompetisyon para sa mga nangungunang eksperto ng buong Jianan Academy. Ang labis na malupit na kondisyon sa pakikilahok ay nangangahulugan na halos lahat ng mga kalahok ay ang pinakanamumukod tanging mga tao sa paaralan. Bawat isa sa kanila ay tunay na nagtataglay ng isang natatanging talento. Ang nangungunang 10 ng strong rankang sa mga nakaraang henerasyon ay nagawang maging kilala sa kontinente ng Daochi. Ang pinakawalang silbi sa kanila ay sa pinakakaunti man lang ay mangibabaw sa isang lugar na may lakas ng isang dawang. Bagamat ang mga kondisyon para makapasok sa strong rankang Grand Competition ay sobrang malupit, hindi sila naging hadlang sa iba pang mga estudyante sa Inner Academy mula sa ligaw na paghabol dito. Isipin na lang, ang mga dalubhasa na halos hindi makikita ay talagang pinagsama-sama sa isang lugar. Ang nag-aapoy na mainit na labanan na naganap sa entablado ay nagbigay sa isa ng walang malasakit at kasya siyang pakiramdam. Ang ganitong sitwasyon ay nagkaroon ng atraksyon sa iba pang mga estudyante na hindi nagpatalo sa baliw na pakiramdam ng isang lalaki na nag-abstain ng ilang taon at biglang nakakita ng isang hubad na kagandahan na ipinakita sa kanyang harapan. Kaya naman, sa panahong ito na malapit na ang Strong Rankang Grand Competition, ang kapaligiran sa loob ng Inner Academy ay unti-unting tumaas. Ang paksa ng pag-uusap sa lahat ng dako ay umiikot sa Grand Competition. Bukod dito, habang papalapit ang oras, paulit-ulit na nagbago ang huling 30 pangalan sa strong rankang. Ang mga taong iyon na karaniwang nagparaya at hindi sumabog ay ganap na sumabog sa sandaling ito. Mabangis nilang sinisingil ang mga estudyante sa strong rankang na may gintong tiket sa kompetisyon. Gayunpaman, gaano man kagulo ang Inner Academy,
walang nang-ahas na magbigay ng challenge letter kay Xiaoyan pagkatapos ng mga laban sa fighting stage sa huling pagkakataon. Kaya naman, talagang na-enjoy ni Xiaoyan ang napakabihirang idle time nitong huling mga araw. Nagdulot ito ng kaunting pagkabalisa sa kanya, na sanay na napipilitan ng oras. Ang 4 na araw ay dahan-daang dumating sa ilalim ng pag-asa ng hindi mabilang na bilang ng mga tao sa loob ng Inner Academy. Nang ang unang sinag ng sikat ng araw sa umaga ay nakakalat sa umaga ng ika-4 na araw, isang matandang gang ang tahimik na tumunog mula sa malalim na rehiyon ng Inner Academy at agad na kumalat sa buong hangganan nito. Sa sandaling tumunog ang gang, maraming tao na may iba't ibang anyo mula sa iba't ibang bahagi ng Inner Academy na may napakalakas na aura, ang biglang nagmulat ng kanilang mga mata na nakapikit. Ang isang kumikinang na naglalaman ng nagniningas na mainit na layunin sa pakikipaglaban ay mabilis na sumibol sa ilalim ng lumang tunog ng gang. Unti-unting binuksan ng isang binata na nakaitim na nakasuot ng damit na nakakross ang paa sa kama sa isang silid. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang napakalaking itim na anino ang kumislap at lumitaw. Ang napakalaking katawan ng pinuno ay naghiwa-hiwalay sa hangin at dinala ang humahagulgol na humahanggos na tunog ng hangin. Sa wakas, nakatabing ito sa kanyang likuran. Marahan na tinapik ng binata na nakasuot ng itim ang mabigat na ruler sa kanyang likod. Bahagya niyang ibinaling ang kanyang ulo at ibinaling ang tingin sa labas ng bintana. Naramdaman niya ang malalakas na aura na biglang tumaas sa buong Inner Academy sa sandaling ito. Unti-unting umangat ang sulok ng kanyang bibig sa bahagyang ngiti. Isang kumukulong mainit na layunin ng pakikipaglaban ang umusbong sa loob niya. Ako, si Xiaoyan, ay magre-reserba ng isang pwesto sa nangungunang 10. Battle Through the Heavens. Kabanata 555. Madalas mag-cross ang daan ng magkaaway. Ang gitnang stadium na nasa pinakamalaking lugar ng Inner Academy ay karaniwang hindi bukas sa publiko. Magbubukas lamang ito kapag nag-organisa ng kompetisyon ang Inner Academy. Bilang ang pinakamainit na strong rank ang grand competition, natural na ito ang lugar kung saan isasagawa ang kompetisyon. Siyempre, napakalaki ng lugar kung saan matatagpuan ang stadium sa gitna. Gayunpaman, napuno pa rin ito ng hindi mabilang na bilang ng mga itim na masa ng ulo ng tao. Sa isang sulyap, ang mataong pulutong ay may dalang ingay na kumalat sa buong paligid. Sa wakas, nagtagpo sila at nagmadaling pumunta sa mga kinatatayuan. Siyempre, ang malaking grupong kasama ni Xiaoyan ay medyo natigilan nang dumating sila at pinagmasdan ang pader ng tao na napakahigpit na napisil. Gayunpaman, maswerte na ang mga katunggali ay may espesyal na lagusan. Nang hihiram ng kaluwalhatian ni Xiaoyan, iniwasan ni Zhon'er at ng iba pa ang gulo na kailangang pisilin. Ginamit nila ang espesyal na lagusan na binabantayan ng mga instruktor at pumasok sa isang mataas na plataporma na may magandang tanawin. Nakatayo si Xiaoyan sa isang mataas na plataporma habang ang kanyang mga tingin ay dumaan sa ibaba. Nakita nila na ang maluwang na arena ay pantay na nahahati sa 5 platform. Maliwanag, ito ang dapat na lugar ng kompetisyon sa pagkakataong ito. Sumando si Xiaoyan sa isang guardrail. Tumingin siya sa buong bukas na lupa mula sa itaas. Nang marinig ang mga alon ng ingay na tumutunog mula sa ordinaryong viewing gallery sa ibaba, ang malalim na bahagi ng kanyang mga mata ay nag-init ng apoy. Ang kompetisyon na ito ay karaniwang kumakatawan sa labanan sa pagitan ng mga pinakanamumukod tanging estudyante sa loob ng Inner Academy. Ang mga henyo na natipon mula sa buong kontinente ay lubhang mapagmataas na mga tao, na gustong tumayo sa grand competition na ito. Kung ang isa ay walang pundasyon, malamang na ang isa ay magiging tantungan lamang ng ibang tao. Hihihi. Senior Brother Xiaoyan, ang grand competition na ito ay mas mataas na standard kumpara sa Outer Academy qualifying competition noon. Tumayo si Zhon'er sa gilid habang hawak ang kamay sa guardrail. Ang kanyang kaibig-ibig na katawan ay nababalot ng berdeng damit at ipinakita ang kanyang magagandang kurba. Lumingon siya kay Xiaoyan at ngumiti habang kinakausap siya. Tumanggaw si Xiaoyan. Tinatamad niyang inunat ang kanyang baywang at bigla ang sinabi. Ang Inner Academy na ito ay orihinal na lugar kung saan nagtitipon ang mga henyo.
Natural na walang ordinaryong tao ang makapasok sa top 50 sa pile na ito ng mga henyo. Kahit na ako ay kailangang mag-out all out sa grand competition na ito. Kung hindi, talagang imposibleng makapasok sa top 10. Siguradong magagawa ito ni senior brother Xiaoyan. Isang mababaw na ngiti ang ibinigay ni Zon-er. Ang matikas at magandang mukha na iyon, gayunpaman, ay napuno ng mas mayamang kumpiyansa kaysa sa naramdaman mismo ni Xiaoyan. Hindi pa rin tiyak kung kaya ko o hindi. Gayunpaman, kahit na gusto ng isang leon na makipaglaban sa isang koneho, kailangan itong gamitin ang lahat ng lakas nito. Ngayong nahaharap ako sa isang grupo ng mga kalaban na halos kapareho ng lakas ko, natural na kailangan kong ipakita ang lahat ng aking taktika. Ngumiti si Xiaoyan at sumulyap kay Zon-er habang nagpatuloy. Gayunpaman, kung gusto mo, hindi masyadong mahirap para sa iyo na makapasok sa strong rankang. Kung ipapakita mo ang lahat ng iyong taktika, natatakot ako na maaari mong labanan si Liu Qing at ang iba pa. Ngumiti si Zon-er nang hindi nagsasalita. Bihira niyang ihayag ang kanyang tunay na lakas. Gayunpaman, kung ang isa ay minamaliit sa kanya dahil dito, malamang na ang isa ay magbabayad ng isang mabigat na presyo. Ang pagiging misteryoso ng babaeng ito at ang antas ng kanyang mga nakatagong trump card ay isang bagay na kahit si Xiaoyan ay hindi maihahambing. Siya ay may lakas, ngunit tumangging lumahok. Ito ay talagang isang pag-aaksaya ng pagkakataon. Napatikip si Wu Hao sa kanyang bibig habang nagsasalita siya ng may medyo masakit na puso. Ang pagsuko sa pagkakataong ito na makipaglaban sa mga ekspertong ito ay talagang isang kahindek-hindek na krimen sa kanyang paningin. Nabalitaan ko na tumalon ka rin sa strong rankang 2 araw na ang nakakaraan. Napatingin si Xiaoyan kay Wu Hao. Ang lakas ng taong ito ay maaaring huminto sa tuktok ng klase ng Dadoshi. Gayunpaman, kung ganap niyang ilalabas ang kanyang lakas, naunawaan ni Xiaoyan na hindi posible na madaling matalo si Wu Hao kahit na ang kalaban ay isang ordinaryong 1 o 2-star Dowling. Hihihi. Ika-41. Ito ay isang buong 10 lugar sa ibaba mo. Sana, hindi tayo magkita sa simula ng grand competition. Tumawa si Wu Hao at nagsalita. Bakas sa mukha niya ang pagmamalaki. Nakapasok siya sa strong rankang matapos na makapasok lamang sa Inner Academy kalahating taon na ang nakalipas. Bagamat ang ranggo na ito ay hindi itinuturing na mataas sa strong rankang, ang nasabing tagumpay ay maaaring ituring na napakahusay. Siyempre, may konting gap pa rin nang ikumpara siya kay Xiaoyan. Gayunpaman, si Wu Hao mismo ay lubos na nasiyahan. Kung tutusin, siya lang ang nakakaalam kung gaano karaming pagsisikap at pawis ang ginawa niya para makuha ang ranggo na ito. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Medyo nagulat din ang puso niya. Pambihira talaga ang talento ng taong ito. Kung wala siyang Skyfire 3 Mysterious Change at ang tulong ng iba't ibang medicinal pill, malamang na ang mga tagumpay na kasalukuyang makakamit niya ay hindi mas mataas kaysa kay Wu Hao. Nagpatuloy si Xiaoyan sa pakikipag-usap kay Wu Hao ng ilang sandali. Hindi niya itinuloy ang pagkasalikop sa paksang ito. Ibinaling niya ang kanyang ulo, lumibot ang kanyang tingin sa buong paligid niya, para lamang matuklasan na medyo marami ng tao ang lumitaw sa mataas na platapormang ito. Ang mga mag-aaral na nakapasok sa lugar na ito ay halos mga katunggali ng grand competition. Ang iba tulad ni Zon-er at ang iba ay hindi sinasadyang dinala sa lugar na ito ng mga kakompetensya. Biglang huminto ang paglingon ni Xiaoyan sa isang nagyayelong babae na may matingkad na kulay pilak na buhok at isang damit na tugma rito. Bahagya siyang nagulat. Bahagyang gumalaw ang kanyang tingin at natuklasan si Lin Shuya, Yan Hao, at ang iba pa sa tabi ni Han Yu. Lumilitaw na hindi sila mapaghihiwalay mula nang ang iilan sa kanila ay naghanap ng core-quenching body milk sa malalalim na kabundukan noon. Ibinalik ang mga tingin ni Lin Shuya at ng iba pa nang matuklasan sila ni Xiaoyan. Nagkatinginan ang ilang mga tingin at ngumiti. Hihihi. Xiaoyan, sana hindi tayo magkabanggaan sa pagsisimula ng grand competition. Medyo nakakahiya talaga kung ganoon ang mangyayari. Sa aura ni Lin Shuya, ang kanyang pag-iral ay tulad ng isang pangunahing tauhan kahit nasaan man siya. Kaya naman, maraming mga tingin na naglalaman ng iba't ibang emosyon na ipinutok mula sa paligid ng mataas na platform ay lumingon kay Xiaoyan nang marinig ang tawa.
Si Senior Lin ang pangalawa sa strong ranking. Maliban kay Zian, ang bilang ng mga taong makakalaban mo ay mabibilang sa isang banda. Kung magkikita tayo sa simula ng kompetisyon, masasabi lang na malas si Xiaoyan. Tumawa ng mahina si Xiaoyan at sumagot. Maaaring hindi iyon ang kaso. Ako rin ay labis na natatakot sa iyong bilis. Lumitaw si Lin Shuyan na nagbigay ng mahinang ngiti habang nagsasalita. Dahil nasaksihan niya ang nakakatakot na bilis na ipinakita ni Xiaoyan nang iligtas niya si Han Yu noon, natural na hindi niya mamaliitin ang junior na ito na nanatiling mababang profile at mukhang hindi nakakapinsala sa kapwa-tao at hayop. Hindi hininaan ni Lin Shuya ang kanyang boses. Kaya naman, nagulat ang ilan sa mga kakompetensya sa kanilang paligid nang marinig ito. Talagang nagsalita si Lin Shuya sa ganitong paraan sa kabila ng kanyang lakas. Ganyan ba talaga Kate-Kat ang bilis nitong Xiaoyan? Hindi pinansin ni Xiaoyan ang nakakagulat na mga tingin sa paligid niya. Ngumiti siya kay Lin Shuya at agad na tumigil sa paghinto sa paksang ito. Tama, gumawa kami ng isa pang paglalakbay sa malalalim na kabundukan nitong ilang araw. Biglang ibinuka ni Lin Shuya ang kanyang bibig at nagsalita pagkatapos makipag-usap kay Xiaoyan ng ilang sandali. Ang puso ni Xiaoyan ay lumukso nang hindi nag-iiwan ng bakas. Hindi nagbago ang ekspresyon niya habang nakangiti at nagtanong. Oh, ganun ba? Paano na? Nakuha mo ba ang gusto mo? Ano pa ang maaaring mangyari? Ang halimaw na iyon ay kasalukuyang nagiging abnormal. Ayos pa rin ito sa huling pagkakataon. Nang magkita kami sa pagkakataong ito ay hindi namamalayang naging baliw. Nagising ito sa marahas na bloodline nito sa sandaling magkakilala kami. Kung hindi dahil sa mabilis kaming tumakas, natatakot ako na hindi man lang kami makakasali sa grand competition na ito. Si Yan Hao sa gilid ay inilibot ang kanyang mga mata at nagmura ng may labis na kawalang kasiyahan. Tahimik na nakahinga ng maluwag si Xiaoyan Heart. Sa panlabas, gayunpaman, inaliw niya. Kalimutan mo na lang ito kung hindi mo ito makuha. Sa anumang kaso, hanggat nakapasok ka sa nangungunang 10 ng strong ranking, maaari kang makapasok sa pinakamababang antas ng Blazing Sky Chi Refining Tower at matanggap ang tinatawag na Essence Heart Flame upang pinuhin ang iyong katawan. Sa oras na iyon, sa tingin ko ay hihiramin mo ang lahat ng lakas nito para sa Dao. Sana. Ang pagpino ng katawan sa pamamagitan ng Heart Flame ay maaaring tawaging ligtas na daanan sa klase ng Dawang. Gayunpaman, mayroon itong medyo rate ng pagkabigo. Mabuti kung ito ay magtagumpay. Kung ito ay mauwi sa kabiguan. Kahit na ang aking kasalukuyang distansya sa antas ng Dawang ay isang hakbang lamang, ang nag-iisang hakbang na ito ay maaaring isang bagay na hindi malalampasan kahit sa loob ng 5 o 10 taon kung walang pagkakataon. Walang magawang umiling si Lin Shuya habang nagsasalita. Ang klase ng Dawang. Ang tunay na klase ng malalakas sa kontinente. Ang Daoling ay karaniwang matatagpuan sa buong kontinente. Pagkatapos lamang ng tunay na pagsulong sa isang Dawang ay maihihiwalay ng isa ang kanilang sarili sa masa at makapasok sa line-up ng malalakas sa kontinente. Napakalinaw ni Xiaoyan tungkol sa puntong ito. Naiintindihan din niya ang agwat sa pagitan ng isang Daoling at isang Dawang. Sa makatuwid, hindi siya nakahanap ng anumang nakakaaliw na salita nang makita niya ang pagkabalisa ni Lin Shuya at ng iba pa. Kung tutusin, napakaraming tao sa kontinente na natigil sa loob ng 5 hanggang 10 taon nang hindi umuunlad. Hihihi. Matatakotin talaga akong tao. Tumawa ng mahina si Lin Shuya nang makita niya ang kapaligiran na naging madilim. Ang kanyang bahagyang nakakunot na mga kilay ay naging maluwag din habang tinatapik niya ang mga balikat ni Xiaoyan at sinabing. Nabalitaan ko na nakipag-away ka na naman sa grupo ni Liu Qing sa tore. Hihihi. Kung ganoon, dapat kang mag-ingat ng kaunti. Ang grupo ni Liu Qing ay may napakaraming pangalan sa strong ranking. Dapat kang maging maingat ng kaunti kung makikilala mo sila sa kompetisyon. Bagamat may panuntunan na ang isang tao ay hindi pinapayagan na kitilin ang buhay ng ibang tao sa grand competition na ito, ang mga kutsilyo at espada ay walang mga mata. Napangiti si Xiaoyan at tatango na sana nang bigla niyang naramdaman na ang mataas na platform ay naging mas tahimik kaysa dati. Agad naman siyang napalingon nang may maramdaman siya.
Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata nang tumama ang kanyang tingin sa isang malaking grupo ng mga taong pumapasok mula sa entrance. Naglakad ang grupo ng mga tao papunta sa mataas na platform. Ang mga tao sa daan ay nagsimulang tumabi sa napakataktikang paraan. Ang pinuno ng grupo ay isang lalaking nakadamit lamang. Siya ay nagkaroon ng isang malakas na build. Ang kanyang makapal na kilay ay nakataas na parang mga espada at ang kanyang masculine na mukha na natural na makapangyarihan ay may matalas na aura. Ang aura na ito ay karaniwang bagay na halos walang sino man sa Inner Academy ay hindi nakilala. Sino pa kaya ito kundi ang Tyrant Spear na si Liu Qing? Sa likod ni Liu Qing ay si Liu Fei, na may ilang salungatan kay Xiaoyan, at Yao Sheng. Sa sandaling ito, malinaw na napansin nilang dalawa si Xiaoyan at ang iba pa. Sabay-sabay na ibinato ang kanilang sama ng loob, madilim at malamig na tingin. Bahagyang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay sa mukha ng mga titig ng dalawang taong ito. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Lin Shuya, Yan Hao, at iba pa sa gilid at bahagyang ngumiti. Habang dumiretso si Liu Qing patungo kina Xiaoyan at Lin Shuya, ang mga boses sa mataas na platform ay unti-unting naging mas tahimik. Maraming mga tingin ang ibinato sa magkabilang panig. Ang dalawang grupong ito ay lumilitaw na kumakatawan sa pinakamalakas na dalawang paksayon sa loob ng Inner Academy. Karaniwan, iiwasan nila ang isa't isa dahil sa iba't ibang dahilan. Ngayon, gayunpaman, sila ay aktwal na nagkabanggaan dahil sa nalalapit na grand competition. Dapat sabihin, madalas mag-cross ang landas ng mga kaaway.